Hi plant people, good day. So, ayan, umaga dito at makulimlim. Yan, kakatapos lang dito guys, umulan. Ayan, no. Sobrang makulimlim. And, nagdilig pala ako guys sa mga succulents natin. Kasi, syempre, nandito sila sa loob ng greenhouse. And, may naipon ako na rainwater. So, yun yung dinilig ko sa kanila. Ayan, no. Basa pa rin guys, oh. Yan. Sobrang lakas ng ulan dito. Simula kahapon na tanghali hanggang magdamag yun guys. At naabutan pa siya ng umaga. So kakatila lang ng ulan. Yan o, tumutulo-tulo pa nga dyan banda guys. Sa ano natin, sa mga edge ng ating greenhouse. And yun, naisipan kong lumabas dito after tumila ng ulan. Kasi nagdilig ako sa kanila guys. Ayan o. O, basa na sila. Yan. Kasi, ayun nga, dahil may rainwater, nagdilig tayo sa kanila. Kasi kapag may rainwater guys, nagdidilig talaga ako sa kanila para yung maiinom talaga nila ay tubig ulan pa rin kahit na nandito sila sa loob ng greenhouse. So, kasi 'di ba pampataba din yung tubig ulan sa kanila. Ayan. Ito ata hindi ko to nadilig eh. Pero okay lang. Ayan. Kulang na kasi guys yung water ko. Isang drum. Yung isang drum na malaki. Kulang yun sa kanila guys. So, pili lang yung mga nadilig ko dito. Ito nadilig ko. Pero ito hindi ko pala ito nabuhusan, no? Pero, okay lang kasi matataba naman yung leaves nito guys. Ayan, no? Nag-start na siya guys ma-stress. Ayan, no? Yung edge niya. Z horizon. Ayan, ito ang laki na guys, oh. Grabe. Yan. Tapos, ito, may nakuha ako last time na, baby ng ating trumpet. Ayan, oh. Ano na siya, in-air dry ko kasi siya, guys. Ayan, kasi kinat ko. So, ay, parang nagkaroon ng problema sa kinatan ko. Ayan, oh. So, ikakat ko na lang siya ulit, guys, tas air dry ulit. Ayan. Bago ko siya itanim. Kasi gusto ko maparami itong ating trumpet. Ito ko siya pinuto. Sana naman hindi siya marat. Dinilig ko pa naman ito ngayon guys. Ayun no. Hindi naman siguro guys. Ayan. Yan na yung ating trumpet guys. Oh. Si pink trumpet. Ito sana kukunin ko para yung rosette nito guys. Oh. Kaso lang. Sobrang laki ng stem nito, nakadikit siya. So, magkasama sila sa isang puno. So, yan, hindi ko na ginalaw. Ito na lang na maliit. Kaso lang, yung yung puno niya guys, so parang nag-watery. Ayan. Ayusin ko na lang mamaya guys. Tapos, i-dip ko siya sa, tango. Ayan, systemic fungicide para siya guys, matuyo. Hindi na siya ma-fungus. Ayan o. Dinilig ko din to siya. Tapos yung ating dito guys o. Yan. Ito natanggalan ko kasi to ng leaves. Ayan yung leaves niya o. Wala pa rin baby na lumalabas. Dati kasi nakapropagate ako niyan namatay. Nung lumaki na sana siya guys. Tapos napabayaan ko hindi ko nadiligan namatay. Itong leaves ng na to. Ganito. Yung dati ko pa guys, doon pa sa luma natin na greenhouse. So, nung dumating siya sa atin, ayan yung mga leaves niya guys. So, maraming mga dot-dot na itim. Ayan, ngayon, eto na. Kaso, parang lumiliit. Ayan no. May naman yan, osmocot. Ewan ko lang guys, baka hindi pa siya masyadong maka-recover dito sa atin. So, buti na nga lang guys, ngayon, hindi na siya yung naglalagas kasi dati talaga naglalagas siya sa akin. So, siguro nagustuhan na niya yung soil mix na ginamit ko sa kanya, yung Rysal and then garden soil lang. Kasi ganun yung ginagawa ko guys sa mga hindi ko mabuhay na succulents. Tinatanim ko na sila sa garden soil and Rysal. So, yun, nabubuhay siya. Ito lumalaki na guys, oh. Kaso may mga ganito-ganito siya. Di ko alam kung bakit. Kasi palaging marami yung insekto dito guys kasi nakatutok sa kanila yung yung grow light. So iba talaga guys kapag natututukan siya ng grow light yung kulay. So medyo nga yung dito banda kasi tuwing gabi ko lang guys binubuksan yung grow light. Ayan.
So, ito na yung ano natin, rosea na tinanggalan guys ng flower stalk. Ayan siya. Tapos, ayan, namumulaklak yung ating Hanakaida. Oh. Ito nga guys, so tingnan nyo. Kinuhanan ko na nga to ng leaves, kaya, medyo naano na guys yung ano niya, oh. Nagkaroon siya ng vacant dyan. Kasi yung mga leaves, hinulog-hulog ko lang dyan. Tapos dito, ayan oh. Kasi sobrang lago na talaga nito guys. Pinaulanan ko to, nilagay ko to sa labas. Tapos binalik ko din agad kasi nandito talaga siya nakasabit. So sobrang lago na niya at ang lalaki ng rosette guys. So tingnan nyo yung ating Mendoza. Ayan, mga cuttings ko yan dati guys. So dahil nagandahan ako sa kanya, gumawa tayo ulit dito. Ayan, nakaraan pa to guys at buhay na to. Mendoza din yan guys. So ayan, madungis nga lang kasi yung pot na yan nasa labas yan. Nilagay ko yan sa labas dati. So hindi ko na nakuskusan. So inano ko na lang dyan guys, sinabit ko na lang muna dyan. So linisan ko na lang siya kapag nagkaroon ng time. And yung ating ano dito, Tinkerbell, ayan guys oh. Ayan, so dito banda medyo walang laman. So nilagyan ko nga siya ng mga leaves baka mabuhay. So lalago siya dyan, mapupuno yung ating pot. Ayan, ito ayusin ko to guys. Ayan, mamaya na lang tapos pakita ko na lang to sa inyo guys kapag naitanim ko na siya. Kasi baka tumuloy eh. Lalagyan ko siya ng tango. Ayan. Siguro nakatouch kasi siya guys dito oh. Parang basa kasi dito banda. Ayan. Ayan palagi kasing maulan-ulan. So yun. Hindi siya natuyo. Ayan. Ang ganda ni Trumpet. So gusto ni Trumpet guys. Bigyan ko na rin kayo guys ng care tips. Itong care tips na to ay yun yung ginawa ko sa kanya nung dumating siya sa atin. So, after ko siyang ma-unbox, tinanim ko na siya dito sa pot na to guys. And then, nandito muna siya no. Pero dito guys, sa inita naman ito. So, hindi lang gaano sobra-sobra kasi medyo nasi-shade na siya nitong ating mga ano sa taas, mga bamboo, yan. Kasi syempre may bubong, diba? So, dyan ko siya nakalagay, nainitan siya dyan ng morning, tanghali. So, hapon, shaded na talaga sila. And, yun, na-acclimatize siya dyan sa area na yan. Tapos, after nun, nilipat ko sila dito. So, gustong-gusto nila guys yung init para mapalabas yung color niya. Ayan o, may mga pink-pink sa kanyang, tips. Ayan. Ewan ko guys, talagang gandang-ganda talaga ako kay Trumpet. Kaya gusto ko talaga siya maparami. Ayan, so, gustong-gusto niya sa area na to kasi naiinitan talaga sila dito. And clay pot yung pinaglagyan ko sa kanya guys. So soon, kapag lumaki na talaga yan siya, iriripat ko yan sa ganitong pot. Yung malaki, para lalo siyang lumaki. Yan, tingnan ko kung mapapalaki ko siya ng sobra guys. Kasi before meron ako nito eh. Dati pa yun, hindi pa ako guys nagba-vlog. Meron ako nito, binigay sa akin freebie ng seller na nabilan ko dati sa Pasig nun guys, and patid kasi yung binili ko sa kanya, and ang mamahal talaga guys ng mga succulents nun. Binigay niya sa akin free. Ang laki guys, as in mother plant na talaga siya. One head lang siya pero sobrang laki niya, as in. Tapos nun guys, inanuhan kasi yun guys ng manok nung dito na ako sa probinsya. Dinala ko yun dito sa probinsya. Nasira yun ng manok kasi ginagawa nilang tambayan doon sa pangapatungan ko. So, tinatalon-talonan. So, yun, nasira siya, guys. Kasi, naka-rain or shine din sila. Palagi pa naman ditong naulan, na init. So, yun. Hindi siya tumagal. So, ngayon, dahil meron na tayong greenhouse at hindi na sila nakakapasok dito, ayan, magaganda yung mga succulents natin. So, maganda talaga kapag mag-aalaga kayo ng succulents, ay kayo, guys, maggawa kayo ng kahit maliit lang na greenhouse. Kasi, ako talaga nung una pa lang guys na nag-aalaga ako nitong mga succulents ay ganun din, wala din akong greenhouse. Talagang naka-rain or shine sila. So, hindi sila guys tumatagal. Yan, hindi sila tumatagal. Yun talaga yung experience ko dito sa akin. Kapag naka-rain or shine talaga hindi sila tumatagal. Depende na lang sa mga purple delight yan, tumatagal yan sa rain or shine. Basta walang makakasira na makakaperwisyo na hayop yan, kagaya ng manok, aso, pusa, ganyan. Kasi kapag nasira sila guys, once na masira yung rosette nila, mahirap na silang mapabalik. Yung
mapapabalik nyo rin yan guys, pero matagal kayo ulit mag-aantay. So, 'di ba nakakasad kapag ganun. Kaya naman naisip ko talaga no na magpagawa ng greenhouse. So, hanggang sa, ayan, nakapagawa tayo na medyo malaki-laki dito sa labas. Yan, actually, ano na to guys likod nito guys, ano palayan. So, palayan talaga itong area na to dyan. So, dito banda nga ginawa na to ng palayan ng papa ko. Tapos, itong dito palayan na to. So, ginawa namin, forward na lang doon. So, kinat na lang yung dyan, yung palayan. So, dito talaga, palayan to. Kaya kapag umulan dito guys, napapasok talaga ng tubig yung pag malakas talaga yung ulan. Kagaya ng bagyo. Yan, nakaraan diba nung bagyo. Dito, talagang umapaw yung tubig dito guys. Umaapaw talaga yung tubig kasi nga palayan yung dito na area na to. Pero okay lang naman guys, hindi naman sila napapano kasi nasa patungan naman sila. And ang problema ko lang nun, yung mga nasa baba. Yan, kaya naman kapag meron tayong budget ulit at meron mga ganyan-ganyan guys na kahoy na pwede nating magamit, magpapa-extend ako dyan guys banda. Dito banda hanggang dyan lang bago makarating dyan sa Maynug. Kunti lang naman. Kasi kapag nakarating sa Maynug na guys, baka malaglagan siya ng mga dahon na yung tuyo na. So, mas maganda na hanggang dito na lang. So, lalagay ko dun yung aking mga propagation. Kasi dyan banda guys, mainit naman din dyan Kasi may mga tanim pala ako dyan. May kalabasa, talong, ano pa ba yan nandyan? Luya, tapos strawberry. Nandyan yung mga ko guys, mga tanim-tanim ko. Madamo na naman nga. Ayan. So, yun lang naman guys, yung mai-share ko sa inyo ngayon. So, maulan kasi dito and wala tayong magawa. Ayan. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!